Target daw maipasa sa ikatlot huling pagbasa ng Kamara ang Resolution of both Houses number 7 na amyenda sa economic provisions ng saligang batas bago mag-Semana Santa. Pero pangamba ng ilan, baka may maisingit na political provisions. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kasunod ng pag-aproba sa committee level, isasalang na sa plenaryo ng Kamara sa Lunes ang Resolution of Both Houses o RBH 7 para sa economic chacha. Ang debate, planong tapusin agad sa Miyerkules pa lang. We'll finish second reading by Wednesday and by Monday the next week. Yan yung ating third reading. Baka pamorningan na raw ang sesyon para magawa yan. So session will still start at 3 o'clock and we can finish until wee hours in the morning. We can make session earlier. Pero pangamba ng Makabayan Bloc sa ginagawang paghahabol, magsisingit pa ng iba pang economic amendments bukod sa sektor ng edukasyon, advertising at public utilities. Bukod dyan, yung dagdagan na rin lang nila yan ng mga political provisions. sabi ng mga pro-chacha, may ibang gusto ng iba pang economic amendments pero ayaw nang magdagdag ng iba. Pero the political amendments is very impossible. It is a political suicide if we continue na ipaglaban yung political na aspeto ng charter change. kinopya lang ng Kamara ang malaking bahagi ng RBH 7 ito sa RBH 6 ng Senado na hindi pa naaaprubahan sa ngayon. Siyempre, the Senate would like to call itself a separate body. There is really no problem with that. Walang problema ang voting separately if Senate has adequate numbers. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Optimistic pa rin po ako dahil unang-una, the SP has already given his assurance to the President. Kung maaprubahan sa ikalawang pagbasa ang RBH 7 bago o pagsapit ng March 13, isasalang na ito sa ikatlot huling pagbasa sa March 18. May hanggang March 20 ang Kamara para aprubahan ito bago mag-Holy Week break ang Kongreso sa March 23. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.